Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Storytime with Tita. Ang babasahin naman natin ngayon ay Ang Alamat ng Ilang-Ilang o The Legend of the Ilang-Ilang. Isang modernong alamat mula sa serya ng mga kwento ni Segundo D. Matias Jr. at guhit ni Rovi Jesher Salinggumba mula sa Lampara Books. Simulan na natin. Noong unang panahon, may isang tanyag na datu na nagngangalang Magiting. Siya ang namumuno ng kaharian ng Marubdob. Siya ay tanyag dahil sa taglay niyang katapangan. Walang kahit na sinong mananakop ang nagtangkang sakupin ang kaharian ng datu dahil siya ay labis na kinatatakutan. Hindi lamang sa katapangan kilala si Datu Magiting, kundi sa nag-iisang anak niyang si Ilang. Maraming humahanga sa taglay nitong ganda. Maputi ang balat, mapungay ang mga mata, matangos ang ilong, at mahaba ang buhok. Bago bawian ng buhay ang ina ni Ilang, noong kasisilang pa lamang sa kanya, ay ibinilin siya nito sa kanyang amang Datu na palakihin siyang isang mabuting anak. At hindi binigo ni Datu Magiting ang butihing asawa dahil lumaking masunuring anak si Ilang. Dito ka lamang dapat maglagi sa bahay, Ilang. Isa kang babae at hindi nababagay sa isang babae ang pandirigma. Ito ang laging bili ni Datu Magiting sa anak. Kaya naman, sa bahay at sa hardin lamang naglalagi ang dalaga. Nakahiligan na ni Ilang na mamitas na mga bulaklak na mabango. Iniipon ang mga talulot na mga ito at ginagawang pabango ang katas ng mga ito. Kapansin-pansin din ang kanyang dalawang hikaw. Ang mga ito ay kulay luntian, kumpol-kumpol na pahabang nakasabit sa kanyang mga tainga. Lagi niyang suot ang mga ito kahit saan siya magtungo at kahit sa anong pagtitipon. Isang araw ay binawian ng buhay si Datu Magiting dahil sa isang malubhang sakit. At dahil babae si Ilang, walang kahit sino sa kaharian ang naniniwalang maipagpapatuloy niya ang pamumuno na tulad ng kanyang ama. Paano raw makikinigma ang isang babaeng kagaya niya kapag tinangkang sakupin ang Marubdob? Isang lalaki lamang daw na may kakayahan ang maaaring mamuno sa isang kaharian. At dumating ang araw na kinatatakutan ng mga mamamayan ng Marubdob. Sila ay nilusob ng mga mananakop mula sa ibang kaharian. Habang naririnig ni Ilang ang pakikidigma ng mga kalalakihan sa labas ng kanyang silid, ay wala siyang nagawa kundi ang magdasal na lamang. Dinig na dinig niya ang panaghoy ng mga nakikidigma
dahil maraming nasusugatan at namamatay na mga kawal ng marubdob. Naisip niya, paano niya ipagtatanggol ang mga mamamayan? Pumikit siya, nagdasal ng taimtim at humingi ng lakas kay Bathala. Marahang tumayo si Ilang at binuksan niya ang baul kung saan naroon ang kasuotang pandigma at ang kampilan ng kanyang amang Datu. Isinuot niya ang damit pandigma ng ama, kinuha ang kampilan at dagli siyang sumakay sa kabayo. Lumusob siya sa digmaan. Ganoon na lamang ang pagkagulat ng lahat sa kagitingang ipinakita ni Ilang. Nagawa niyang pamunuan ng mga mandirigma at iligtas ang kaharian ng marubdob mula sa mga mananakop. Nagbunyi ang lahat. Mula noon, hindi na minaliit ang babaeng si Ilang. Naniwala ang lahat sa kanyang pamumuno. Isang mandirigma ang naglakas loob na ligawan si Ilang. Ito ay si Malok. Hindi naglaon ay umibig si Ilang sa binata. Pero 3 araw bago ang kanilang kasal ay lihim na nakipagkita kay Malok ang pinuno ng mga mananakop, si Datu Samal. Malok, giginhawa ang buhay mo kung tatanggapin mo ang mga ito. Alok ni Datu Samal. Nanlaki ang mga mata ni Malok pagkakita sa isang baul na puno ng ginto at diamante. Kahit isa lamang babae si Ilang ay mayroon siyang kakaibang lakas. Kapalit ng kayamanang ito, patayin mo siya. Dapat mapasa akin ang kaharian ng marubdob. Matigas na utos ni Datu Samal. Naguluhan ang isip ni Malok. Isang gabi, bago ang kasal ni Ilang at Malok, tahimik na nagsusuklay ng buhok si Ilang sa kanyang silid. Pumasok si Malok at inalayan siya nito ng bulaklak. Bumaling si Ilang dito. Bukas na ang kasal natin. Inaasahan kong magkakaroon tayo ng mga anak na bubuo sa ating pamilya. Sana'y maging maligaya at wagas ang ating pagsasama, mahal ko. Malugod na sabi ni Ilang kay Malok. Sinuklian siya ng ngiti ni Malok at pagkatapos ay niyakap siya nito. Naramdaman ni Ilang ang mabilis na pagtibok ng puso ni Malok sa dibdib nito. Natigilan siya. Nagulat nang makita niya ang anino nito sa liwanag ng gasera. Dahan-dahang inilalabas nito ang kampilan nito at akmang itinatarak iyon sa kanyang likod. Nagimbal si Ilang kaya biglang itinulak niya ang lalaki. Malok! Anong ibig sabihin nito? Napanganga si Malok at hindi nakapagsalita. Gusto mo akong patayin? Sigaw ni Ilang, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Napaurong si Malok. Patawarin mo ako, Ilang. Kinabukasan, ipinaalam ni Ilang sa buong mamamayan ng kaharian na wala ng kasalang magaganap. Kaagad ay ipinakulong niya si Malok. Kahit anong hingi ng tawad ng lalaki sa kanya ay hindi siya nakinig. Pilit na kinalimutan ni Ilang ang pag-ibig niya kay Malok. Higit na mahalagang gugulin ko ang buong buhay ko na mapalago ang buhay ng bawat mamamayan ng kaharian at panatilihing mapayapa ito
kaysa pag-ibig na huwad. Ito ang binitiwang salita ni Ilang sa mga mamamayan ng Marubdob. Ipinatapon ni Ilang si Malok sa isang liblib na isla at hinayaang mamatay ito roon ng mag-isa. Dumating ang araw, sa pamumuno ni Ilang ay hindi lamang naging mapayapa ang Marubdob, kundi naging maunlad pa. Pinagyaman niya sa mga mamamayan ang kahalagahan ng pagtatanim. Ang mga gulay at mga prutas ng mga punong kahoy ay kanilang ikinalakal sa mga karatig na kaharian. Dahil dito ay lalong naging sagana, hindi nakaranas ng paghihirap ang mga mamamayan ng Marubdob. Sa paglipas ng mga araw at taon, dahil sa pamumuno ni Ilang ay lalo siyang napamahal sa mga mamamayan ng Marubdob. Hanggang sa sumapit ang kanyang kamatayan ay hindi naglaho ang pagmamahal ng mga mamamayan sa kanya. Hindi mahulog ang karayom ang nagtungo upang silayan ang kanyang labi. Maging ang mga mamamayan ng mga karatig na kaharian ay nakiramay sa kanyang pagpanaw. Itinuring siyang isang bayani. Sa hardin ni Ilang ay doon siya inilibing, kapiling ng mga halamang namumulaklak at mahalimuyak. Hindi nagtagal, sa kanyang libingan ay tumubo ang isang halaman na noon lamang nakita ng mga tiga-Marubdob. Namangha ang lahat nang makita nilang tumataas ito at nagiging puno. Kakaiba sa mga namumulaklak na halaman sa hardin. Hanggang sa lumaki ito at maging ganap na puno. Lalong namangha ang mga mamamayan nang magbunga ito ng bulaklak na kahawig ng mga hikaw ni Ilang. At ang higit na nakakagulat ay ang napakabangong halimuyak na taglay ng bulaklak. Kaagad ay inihalin tulad dito ang magiting na pinunong si Ilang. Kapag napapadaan ang kahit sinong mamamayan ng Marubdob, naaalala nila si Ilang na nagpatunay na walang pinipiling kasarian ang katapangan at pagiging mahusay na pinuno. Patuloy na nananatiling matayog ang punong iyon sa pinaglibingan kay Ilang. Patuloy na naaamoy ng kahit sinong dumaan ang mabangong halimuyak ng bulaklak nito. Nagpasalin-salin ang kwento ng bayaning si Ilang sa iba pang kaharian. Hanggang sa ito ay tuluyan ng naging alamat. At dito nagtatapos ang alamat ng Ilang-Ilang. Sana nagustuhan nyo ang kwento natin ngayong araw. At kung nagustuhan ninyo, mag-click ng subscribe dito sa ating channel para lalo pa kaming makapagkwento ng magagandang storya sa inyong lahat. Samahan nyo kami ulit sa susunod, dito lang sa Storytime with Tita. Paalam!